Maya-maya pa, nagpaalam na sina Angie at Kevin. Iiwan na daw kaming dalawa, kaya ayun, naglakad daw sila papunta sa kanilang kotse. Naiwan na lang tuloy kami. Bakit biglang awkward? Hindi kasi kami nagsasalitang pareho ni Echo. Naglalakad lang kami. Magsalita ka kasi. Go, go. Pero teka, ano bang dapat sabihin? Nako, kailangan ko ata ang advice ni Angie. Kailangan ko siyang tawagan. Pero paano? Bigla naman, tumunog ang phone ni Echo. Lifesaver. Sandali lang. Sasagutin ko lang. Go lang, bubu. Sige, sagutin mo na. Importante yan, di ba? Kumunot naman ang kanyang kilay sa akin. Tapos lumayo ng konti at sinagot ang kanyang tawag. Mukhang hindi talaga maganda nag-a-absent siya. Hinahanap siya sa opisina. Pero teka, pagtingin ko sa may malayo, nandoon pa rin ang sasakyan ni Kevin. Pero bakit hindi pa sila umaalis? Baka gift to sa akin ni Lord. Hindi ko kasi alam ang gagawin, kaya hindi pa pinapaalisin na Angie. Tumingin naman akong sandali kay Echo. Busy pa naman siya, kaya tamakbo na muna ako na mabilis. Papunta sa kotse ni Kevin. Angie, kailangan ko talaga ng advice mo. Nakabukas na ang makina ng kotse. Pero bakit hindi pa rin sila umaalis? Bakit kaya? Dinigit ko naman ang mukha ko sa may bintana ng kotse at sumilip. At napanganga ako sa aking nakita. Si Angie at Kevin, naghahalikan. First time ko makakita ng live na ganito. Kaya syempre, nanood muna ako. Torrid, kaloka. Bigla ko namang naalaala. Kailangan ko nga pala ng advice. Kinutok ko ang bintana. Sorry friends, paistorbo muna. Bigla naman silang napatigil sa ginagawa. At talaki ang mga mata na makita ako. Si Kevin naman, nag-smile. Then, napakamot sa ulo. Si Angie, laglag pa nga. Tapos dali-daling lumabas ng kotse. Tini Winnie, anong ginagawa mo dito? Hyper naman itong si Angie. Wala akong nakita, Angie. Wala talaga. Promise. Hindi ako naninilip habang naghahalikan kayo ni Kevin sa loob. Bigla naman yung hinablot ang arm ko at nalayo ng konti dun sa kotse. Kasi ano ka ba? Bakit mo kami sinundan? Asa na si Echo? Bakit hindi mo kasama? May kausap lang kasi sa kanyang phone. Saka Angie, kailangan kasi kita makausap eh. Ano naman ba iyan, Tini Winnie? Istorbo ka eh. Kinurutan man niya ako. Nginitian ko naman siya ng malaki. Ikaw Angie ah. Yan pala ang ginagawa ninyo ni Kevin sa free time nyo. Ouch! Ito naman siya, ng babatok. Bakit ba kasi naninilip ka ha? Ano bang problema? Sabihin mo na. Bilis, busy ako. Oo nga, busy na busy siya. Yan nga yung problema ko Angie eh. Yan pinagkakabisihan yung dalawa ni Kevin. Yan ang problema ko. What? Bakit naman pinoproblema yung ginagawa namin ni Kevin sa kotse? Nag-cross arms naman siya. Yun nga Angie, bakit ginagawa niyo yan ni Kevin? Eh kami ni Echo, hindi. Kahit nga pag-share ng juice, holding hands, o pag-akbay, di niya nga ako hinahalikan eh. Inirapan naman ako ni Angie. Alam mo kasi, ang corny mo, grabe akala ko pa naman, ang laki ng problema mo, tapos, yan lang pala. Ano ka ba, Ange? Malaking problema to. Hay nako naman. Eh ano bang gusto mong gawin ko? Ange, hindi niya nga ako hinahalikan. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Napapasigaw na ako. Babe, kasi, okay lang kayo? May problema ba? Lumabas naman si Kevin sa kotse. Si Ange naman, kinurot ako sa tagiliran. Hindi babe, okay lang to. Walang problema. Sige, pasok ka na ulit. Matatapos na rin ako dito. Wait lang. Hinarap naman ni Angie si Kevin. Nag-shrug lang naman si Kevin. Tapos, kinindatan ako. Tapos pumasok ulit sa loob ng kotse. Hinawakan naman ako ni Angie sa may balikat
Ganito ang gawin mo kasi. Bumalik ka na ulit kay Papa Echo and, make yourself kissable. Baka kasi, kaya hindi ka niya hinahalikan kasi hindi ka nagpapaganda. Napasuklay naman akong bigla ng buhok ko. Ganun ba yun, Ange? Oo, ganun iyon kasi. Kaya bilisan mo na. Bumalik ka na doon. Kaya mo yan. Landiin mo lang siya. Kahit naman masungit ang asawa mo, lalaki pa din iyan. Pero teka, paano ka naman siya lalandiin? Hindi ako marunong. Kaya mo yan. Tinulak-tulak ako ni Angie. Papuntang direksyon ni Echo. Basta ipakita mo lang yung alindog mo. Okay? Nagnad na lang ako. Tapos bumalik na siya ng kotse. Bumalik na rin ako kay Echo. Manda ka, bubu. Ipapakita ko sa iyo ang alindog ko. Ilang araw na nakakalipas. Pero hindi pa rin niya ako hinahalikan. Naman ginawa ko naman ang lahat. Nag-research na nga ako sa Google kung paano magpakita ng alindog. For example, Plan 1, One Thumb Rule. Tuwing nagsasalita si Echo, lagi na lamang akong one thumb away from his face. Halimbawa, pagka-uwi pa lamang niya galing sa trabaho, lumalapit ako kaagad sa kanyang mukha ng mga one thumb away. Bubu, kumusta yung araw mo? Okay ka lang ba? Hindi ka ba masyadong napagod? Kumukunot naman ang kanyang kilay tapos nilalayo ang ulo sa akin. Ayos lang ako. Talaga? Nilapit ko pa ulit ang mukha ko. Dali na, Echo. Halikan mo na ako. Ang lapit na nga ng lips ko sa'yo. Yung baon mo, nakain mo ba? Yeah, sabi niya. Habang humaba ang leeg palayo sa akin. Echo naman, lumapit pa ako ulit. Echo, masarap yung niluto ko ngayon. Siguro gutom na gutom ka na. Kaya naghanda ako. Ano ka ba? Lumayo ka nga. Bakit bang lapit mo? Sabi niya. At mabilis nang tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Fail. Plan number 2. Red lipstick. Minsan pag uwi ni Echo, naglagay ako ng bonggang red lipstick. Nabasa ko to sa internet. Ito raw ang ginagawa ni Ann Curtis para maging kissable ang kanyang lips. Remember, idol ko si Ann sa pagkanta at ngayon sa red lipstick. Kaya naman, habang kumakain si Echo, salita ako ng salita para may pakitang red lips ko. Bubo, alam mo, ang dami kong ginawa kanina sa shop. Lagi ko pang ine-emphasize ang letter P. Sabi kasi ni Google, kapag daw lagi kong ginagawang parang pop ang pronunciation ko ng letter P, mas effective. Napatingin naman siya sa akin ng saglit, then kumain ulit. Hindi niya ba napapansin ang red lips ko? Masarap ba, bubu, yung pagkain? Nilagyan ko kayo ng mga daming hot pepper. Binilisan pa niyang lalo ang pagkain. Naman hindi niya ba talaga papansinin ang beauty ko? Teka, kailangan ko na atang gamitin ang secret weapon. Echo, yehey, napatingin siya sa akin. Nginitian ko naman siya. Ang gwapo mo today, sabi ko, and then kagat labi. Wow, go kasi, go Google, ang galing mo. Kaya lang, parang di naman effective yung kay Echo. Minom siya ng mabilis ng tubig, tapos tumayo, at umalis ka agad. Fail talaga. Kaya naman ngayon, gagawin ko na lamang ang pinakamatinik kong technique. Plan number 3, black dress. Nilabas ko ang black dress ko na napakaikli, as in, mga 6 inches above the knee. Manda ka, Echo. Kung hindi pa ako kissable sa itsurang ito, ewan ko na lang. Inayos-ayos ko pa ang buhok ko nang bigla ko narinig kong bumukas ang pinto. Andito na siya. Nag-spray naman ako ng perfume tapos bumaba ako ng mabilis. Nakapaalang ako since nasa bahay lang naman kami. Boss, saan ba namin nilalagay dito? Bigla namang napatigil sa pagsasalita si Ray nang bumaba ako ng hagdanan. Teka, bakit andito siya? Si Paul din.
Nadala-dala sila mga papel. Pero hindi naman sila gumagalaw. Nakatitig lang sila sa akin. Ray, Paul, si Echo, asan siya? Tumingin naman sila sa akin mula ulo hanggang paa. At take note, nakanganga pa sila. Langya, nakakainggit si boss. Nakangising sabi ni Ray. Kaya pala lagi nagmamadaling umuwi eh. Umiiling naman si Paul. Nasaan ba si Echo? Ipatong niyo na lang dyan sa lamesa. Biglang napatigil sa pagpasok ng bahay si Echo. Nalaki bigla ang mga mata nang makita ako. Tapos napatingin siya kina Ray at Paul. Hi Bubu, bakit kasama mo sina Ray at Paul dito sa bahay? Nagulat naman ako nang bigla siyang sumigaw. Bakit bigla siyang sumigaw? Sumigaw din ako. Wala lang. Gaya-gaya lang. Sumigaw kasi siya. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Tumalikod din kayo. Sigaw niya sa amin. Bakit naman, Bubu? Tumalikod kayong lahat. Bilis. Tumalikod naman akong bigla. Narinig ko. Parang tumalikod din si Ray at Paul. Bakit ba kami tumatalikod? Umalis na nga kayo. Sigaw naman niya ka Ray at Paul. Teka lang, boss. Di ba nalagay pa namin itong mga papeles? Akin na nga yan. Ako na. Tapos narinig ko pang kinuha niya yung mga hawak nila. Hay, pinagdala-dala mo kami dito. Tapos, hindi mo malaman kami papainumin ng tubig. Narinig ko nagsalita si Paul. Hindi na. Umuwi na nga kayo. Doon na kayo uminom ng tubig sa bahay nyo. Sigaw ni Echo. Bubu, pwede na ba akong humarap? Hindi pa. Sorry naman. Nagtatanong lang. Oo na. Aalis na kami. Bye, boss. Sige kasi. Una na kami. Sige. Bye, Paul and Ray. Ingat. Ang weird naman. Kinakausap ko sila habang nakatalikod ako. Bye, Cassie. Ang sexy natin ngayon Chill lang, boss. Aalis na nga eh. Sabi naman ni Ray nang narinig ko. Nagsara na ang pinto. Echo, pwede na ba ako limingon? Umakyat ka na nga? Ha, pero di ba kakain pa? Hindi na ako kakain. Umakyat ka na. Bilis. Bakit siya galit? Umakyat na lang tuloy ako. Wala na ako nagawa. Fail na ba ang plano ko? Pero ito na lang ang naiisip ko. Hindi pwede. Hindi ako dapat sumuko. Hindi muna ako nagpalit ng damit. Naghintay muna ako sa kwarto ko. Ang tagal naman ni Echo. After isang oras, dinarinig ko siyang pumasok sa kanyang kwarto. Naghintay pa ulit ako ng mga 10 minutes. Okay kasi. Inhale. Exhale. So good. Kumatok ako sa kanyang kwarto. Echo. Echo. Walang sagot. Pumasok naman talaga siya sa kwarto niya, diba? Echo. Nilakasan ko pa ang katuko. What? Narinig kong sigaw niya. Buksan mo naman sandali yung pinto May sasabihin ako sa'yo eh. Narinig ko pa siyang napapalatak. Then naglakad. Papuntang pinto. Pagbukas niya. Nga ako. Kasi naman, nakapants lang siya. Wala siyang suot na shirt. Grabe. Nalaki pa ang mga mata ko. Kinakaway naman ako ng abs niya. Pandesal talaga. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Teka lang, Echo. Hindi kasi ako masyadong makapag-isip. Lalo na kapag nakatitig ako sa abs mo. Ano bang kailangan mo? Magbihis ka na nga? Kasi Echo, nakatulala pa rin ako. Buti na lang naramdaman ko. Parang sasara na niya ulit ang pinto. Kaya pinigilan ko. Bubu, wait lang. Pumunta ako dito kasi naglakad naman ako papalapit sa kanya. Nang malapit na ako, natapilok ako. Actually, more like, tinapilok ko ang sarili ko. As in, sinasadya akong matapilok kunwari. As expected. Sinalo naman niya ako. Kaya, nahawakan ko ang abs niya. Shucks, matigas-tigas. Ang galing ko talaga. Okay ka lang? Hala, Echo, okay na okay ako sa ganitong posisyon.
Inaami-ami ko pa siya. OMG, ang bango niyang talaga. Tapos, tinaas ko ang mukha ko. Mukha siya nag-aalala talaga sa akin. Akala ba niya, natapilok talaga ako? Basta, chance ko na to. Nilagay ko naman ang mga kamay ko sa kanyang balikat. Then tumingkayad ako at nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Napalunok naman siyang bigla. Nagpout na ako. Kiss me, Echo. Kiss me. Nilapit ko pa ulit ang lips ko sa kanya. Ito na. Malapit na. Ito lang talaga. Matulog ka na nga. Sabi niya sa akin. Tapos, nilayo ako sa kanya. Pero Echo, sinara naman niya kaagad ng pinto ng kanyang kwarto. Fail. Fail. Fail talaga. Hindi pa talaga ako kissable?